Oy, what's up mga ka-Sound Trip? Welcome back to Kwentong Musika. May dumating na naman sa ating studio at hindi ito ulam. Mixer to pre. At hindi basta-basta ang mixer. This is the Yamaha C120S mixer. Malaki siya pero very compact yung tagiliran, cool looking at baka budget friendly na din. Ang tanong, legit ba to o pampagulo lang ng setup natin? Okay, let's unbox it, i-review natin at syempre walang halong sugarcoat, walang bayad, honest tayo dito. Let's go! Meron pa siyang RCA to RCA cable freebies. Buksan natin to. Meron siyang mga adapter dito. Ayan. PL type to RCA. Dalawa. Okay. Dalawa siya. Tapos meron siyang T RCA to PL adapter. Ito yung kanyang power adapter. Yamaha CT120S. Ito yung kanyang model. Though hindi siya yung original Yamaha. This is just an imitation of Yamaha. Okay, so this is a 12-channel mixer. As you can see, channel 1 up to 12. Okay siya para sa simbahan, para sa mga live performances. Yung banda natin ay kailangan ng mixer. Kasi dito yun ilalagay yung mga microphones sa drums, guitar, piano, and even microphones. So meron siyang again XLR input, 12 XLR input para sa microphone natin. We have also line input sa bawat channel. Quarter-inch jack yung gagamitin natin. This is the gain knob. Ito yung section ng gain section sa bawat channel. Ayan. Ito naman yung sa 3-band equalizer. Ito yung high, middle, at low knob. Hello, testing, check mic. Taasan natin ng konti ng high. Check. Okay. Dito, sa section na to is makikita natin yung auxiliary effects knobs. Dito. The effects itself sa bawat channel. Ayan. Hello. Ayan. So, meron siyang effects. Turn off natin. The panning system ng mixer, whether you're going to use the left channel or you're going to use the right channel of the mixer. Depende po yan sa atin. So, dito sa pinaka-ibaba, ito yung peak signal indicator. So, sa ating mixer is pumapalo na yung peak hanggang sa -8 dito. Ngunit sa ating recording sa do is hindi pa siya nagpipik. Okay? So ito namang pindutan na ito is para sa mga headphone monitoring natin. So individual headphone monitoring. So ibig sabihin kapag i-on natin lahat ng mga channels, lahat ng channels na nandito or input is maririnig mo sa inyong headphone monitoring. Ito naman sa main output, meron siyang XLR, dalawang XLR output at quarter-inch jack output. So left and right yan. And of course, ito yung phone jack, auxiliary send, effects kung meron kayo ilalagay na additional effects. Return and send, ayan. So pwede kang maglagay dito. Halimbawa, meron kang inilagay na sound card, pwede mong ilagay dito sa send and return. Okay? Pwede rin yung effects dito ilalagay. Kung walang effects dito, halimbawa DSP, wala tong DSP, kailangan mo ng DSP, dito mo ilalagay sa send return. Pwede rin dito sa effects. Okay, dito naman sa bahaging ito yung control room. This is for recording purposes. Meron siyang left and right PL, meron siyang output para sa RCA at tape for recording. Left and right RCA input. Ito siya yung input at ito naman yung output niya. Okay? So as you can see, merong nakalagay na USB cable dito sa ating mixer. Kasi nga ito yung dito tayo kumukuha ng recording through USB papunta sa ating laptop
nakalagay na yan. Ayan, mababasa naman sa kanyang dashboard na yung input natin, yung audio natin ay pumapasok o nakapag-record, nare-record doon sa ating DAW. Okay? Yan yun kapag nagre-record ka. So, ibig sabihin, ang mixer na ito ay pwede mong gawing audio interface. Okay? Dito naman sa bahaging ito, merong mga pindutan. Ito yung menu, next, forward, ganon, backward, enter, pause, stop. Okay, ito yung mga pindutan niya. Dito naman, ito yung level ng MP3. Kapag naglalagay ka ng MP3 dito sa USB, ito yung kanyang level. Or nagbo-Bluetooth ka, ito pa rin yung kanyang monitoring control. Okay? So, ayan yung kanyang napagandang functions dito. Ito may nakalagay dito itong ang kulay nito, pindutan. So, ang tawag dito, to guys, is nakadiretso na yan sa MP3 niya. So, connecting to sa MP3. Ibig sabihin, ang tawag dito is player root, no? So, when the key is up, ito, kapag nakataas siya, the MP3 playing signal will go directly to the main channel dito mismo. Dito yun pupunta sa left and right outputs. Pero kapag naka-down siya, the signal sent to channel 11 and 12. Dito siya mapupunta yung signal natin. Okay? Ito naman, makikita mo naka-turn on yung 48 volt of phantom power, though yung ginagamit nating microphone is XLR. Dahil gumamit tayo ng mic booster. So, kailangan niya ng 48 volt of phantom power. Kailangan mong pindutin yung 48 volt of phantom power kasi ito yung nagpapagana ng ating condenser microphone. Like BM800, Mayono PM360TR condenser microphone at marami pang iba. Ito naman, meron siyang effects knobs. Ayan, ito yung main effects natin. At sa bawat channel is meron ding effects knobs. Kaya lang kahit nakaset yung effects knob dito, pero naka-close yung dito, hindi siya magbibigay ng signal papunta dito sa channel na ito. Pero kapag nakabukas yan, of course automatic yan magkakaroon siya ng effects. Close muna natin yan. Ito siya. Okay? Ito yung delay ng signal natin. Ito naman yung repeat ng ating effects signal. Itong lahat ay mga effects to. Ito yung delay at ito yung repeat naman. Ito meron din siyang panning. Okay? So, sa panning sa main po siya is nakalagay left and right pa din. Katulad ng mga pindutan dito na panning sa bawat channel. Ganun din. Okay? Ito naman yung headphone monitoring. Ito yung control natin. Kapag nakasaksak yung phone dito, kailangan mo itong ibuksan. Ito naman yung tape input dito. Ito yung kanyang control. Kapag naglagay ka ng MP3 dito, halimbawa, nagre-record ka, kailangan mong i-turn on to. Then, we have the light indicator, the left and right, the power light indicator, and the PFL light indicator. Again, kapag nakapindot yan, bubuksan niya. Ibig sabihin, kapag merong channel na nakabukas dito na nagmumonitor ka sa PFL, is automatic siyang magla-lights on. Pero kapag nakasirado yan, hindi siya mag-indicate ng light dito. So, ito yung main out or main mix slider. Ayan. So, kasi nagre-record tayo through USB, di dapat natin isasaga dito kasi magpipick tayo doon sa ating laptop. Okay? So, ito yung kanyang buong functions ng ating mixer na Yamaha CT120S. Okay? So, kung build quality ang pag-uusapan, solid na metal ang kanyang build. Ito yung kanyang power switch. Ito yung naman yung lagayan ng ating adapter, power adapter. Okay. So, yan. So, again, this is for our band para sa fellowship ngayong July 12. Kaya gagamitin natin to for live performance. Okay? So, okay siya. Yung tunog para sa akin, okay. Solid na solid. Ayan. So, try natin to. Hello mic test, naka-fall yung high. Balik natin yan. Ito naman yung mid. Hello mic testing mic. Check. Mic. Hello. Auxiliary. Effects.